Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Okay, ang tanong nito ang tanong nitong si ate, hindi ko po kilala tong reporter na ito, pero magaling ang kanyang mga tanong. Okay? Sana lang, yung mga media dyan, ganito magtanong. Hindi yung pag nagtanong kayo, parang hinihimod nyo puwet na itong si Claire. Kaya nagmumukhang walang kwenta yung mga tanungan ng mga ibang media dyan, ng mga ibang reporters dyan. Sangayon ba kayo sa akin? Yung ibang mainstream media dyan, parang nabayaran. Parang lang naman. Dahil sip-sip, himod puwet. Pasensya na po pero yun ang totoo. Kasi yung mga tanungan parang talagang ididiretso lang sa Duterte. Ganito tanong, meron ba kayong ebidensya patungkol dito sa mga vloggers na sinasabi ninyong fake news? Yan ang tanong, okay? Diretso. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin we have to presume them innocent until proven guilty. Ayan, lumulusot na si Ateng. Sige. Pero tatandaan natin, that is very important An accused is innocent. Or a person is innocent until proven guilty. Hanggat hindi hinuhusgahan ng korte. Korte po hindi hinuhusgahan ni BBM, hindi hinuhusgahan ng Tricom, hindi hinuhusgahan ni Suarez, hindi hinuhusgahan ni Badbuano, hindi hinuhusgahan ni Barbers, hindi hinuhusgahan ni Tambaluslos. Korte. Until proven guilty, lahat ng mga pinagsasabi ng mga buhaya na yan, walang katotohanan. Intindes? Okay, diretso. Tama, sige. Hanggang dyan, sige. Nagpapalusot ka, pasok. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Ayan, importante yan. Dapat i-define nila. Ano ba ibig sabihin nyo ng troll army? Pag nagsasabi ng totoong baho ni Marcos, troll army ba? Kailangan i-identify natin yan. No? Pero para sa akin, i-regulate mo ang vloggers, mali po yan. No? But anyway, tuloy natin, kailangan i-identify nila yung mga troll army. Sino-sino yan? Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Ngayon, ang ganda ng follow-up question. So sa madaling salita, wala pa kayo na-verify. Puro lang kayo salita na si mga ganito, mga vloggers, mga Duterte vloggers, yung mga vloggers dyan, nagpapakalat ng fake news. Di ba? Wala pa kayo na-verify, Ateng. Kasi alam mo kung bakit nakakaasar? Halatang halata, etong team rugby, etong mga sip-sip kay Marcos, lahat dyan patungo. Pansinin ninyo, kamera, papunta sa fake news, di umano ang mga vloggers. Yung mga kandidato ni Marcos na mga senadors, yan na rin ang tono. Yung mga vloggers ay mga fake news. Di ba? Wala na akong nadidinig na plataforma ngayon. Wala na akong nadidinig na proyekto. Basta sinasabi nila, may mga vloggers na fake news at dapat i-regulate. Yan na po ang
tono ng buong gobyerno ngayon ng kampo ni Marcos, lahat po sila. Mapa-sekretary, mapa-kamara, mapa-senado, mga senators nila, lahat po dyan napapunta. Ibig sabihin, yan na po talaga ang binubuo nilang narrative. Even their bloggers. So siguro yan, pinasa sa GC, okay? This is our topic for the month of February, March, and April until election. Sabihin, banatan ang mga social media na ang mga bloggers ay fake news. Why? Takot sila dahil naladadlad ang katotohanan ng baho nila and at the same time ang lakas ng Duterte. Wala pa. Pero puro ngawa. Wala pa silang napapatunayan. Wala pa silang nahanap na ebidensya. And yet all team bangagers, yaan ang tono ngayon. Bloggers, i-regulate dahil fake news. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Basag! Di ba? Basag siya kay Ating. Ating, ang galing mo. Sana ganito ang mga vlog, ganito ang mga reporters ng mga bias, ABS bias. Di ba? So, hindi ba kayo kasama, Ating? Ha? Claire Castro, hindi ka ba kasama doon sa mga fake news peddlers, yung mga nagpe-fake news, since puro kayo salita ng mga fake news sa mga vloggers, pero wala pa naman pala kayong patunay, hindi nyo pa naiimbestigahan. Back to you. Yan ang sinasabi ko eh. Alam mo, wala namang masama para sa akin sa totoo lang. Dapat talaga i-regulate parusahan yung mga fake news. Yung sasabihin katulad ng patay na si ganito, yung mga viral vloggers, yung naghahanap lang ng viral pero fake news naman. Yun, okay sa akin yun. Pero yung sasabihin nyo, pagka vloggers ng Duterte, fake news, political lang yan. Plastic kayo mga Ating, mga ipokrito kayo. Asan na ito? Kasi ito si Claire. Dapat pag kami mga ganito, bagamat abogado to si Claire, no? Kahit ganyan siya magsalita, hindi mukhang abogado, pero abogado to, no? Abogado to, pero totoo, vlogger to eh. May vlog to, nagbablog. Sana, yung puso mo nasa vloggers. Tingnan mo si Atty. Trixie. Nung nakapasok siya as secretary, gusto niyang ipasok itong mga vloggers dito sa Malacanang na pagka merong press con, hindi lang yung mainstream media, even vloggers. Ibig ko sabihin, kitang-kita mo yung puso ni Atty. Trixie. Ito si Claire, yung kanyang vlog pala ay hindi paninindigan para sa taong bayan. Yung kanyang vlog pala ay paninindigan lang para kay Marcos, para sa posisyon. Kasi biglang iba siya eh. Dati binanatan niya si Marcos eh, di ba? Binanatan niya. Tama ba? Na-i-vlog natin yun. Nung nakapwesto na siya dyan, sip-sip. Kahit ano siguro kay Marcos, sisip-sipin. Di ba? Para saan? Para sa posisyon. Para sa pera. Ala ka namang walang sahod yan. Di ba? Di pera-pera yan. Posisyon lang yan. Di ba? Asa ng puso mong vlogger? Pagbibintangan mo yung mga kapwa mong vlogger din. Dati ka rin bumabatikos. Hindi maganda yan, Atty. Claire. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan naman natin. Tulfo iko-konekta sa mga Duterte. Pasok!
Dahil kulang ng dokumento ay binasura ng COMELEC Division Level ang disqualification case laban sa 5 Tulfo na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Pero pwede pa naman daw yang iapila ng mga petitioner o di kaya ay maghain ulit ng bagong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ibinasura ng COMELEC First Division ang petisyon para i-disqualify ang magkakaanak na Tulfo na tatakbo sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa inireklamo, magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador. At dati Alam mo, pabor ako na hindi talaga dapat ma-disqualify ang Tulfo pag ang pag-uusapan ay dynasty law. Kasi po, wala pa tayo malinaw na batas patungkol sa dynasty law. At hindi po tayo dapat, pagka meron tayong i-apply na batas, hindi po pwede nasa iisang grupo lang. Halimbawa, para kayong si Claire. Ano yung si Claire? Fake news, fake news, fake news. Pero ang pinatutunguhan, mga Duterte, ang fake news. Ang mga Tingnan mo ang bunganga ni Marcos. Fake news ang Duterte. Tapos tinutungo nila fake news ang Duterte vloggers. Hindi po pwedeng ganoon. Pag fake news. Whether Duterte vloggers or mangga vloggers or bangag vloggers, di ba? Ang dami nilang vlogger dyan, puro nga fake news eh. Di ba? Tanungin ko kayo, halos araw-araw binabanatan nila ang Team Suka. Ito mga senatoriables natin ng PDP, binabanatan nila yan ng mga Ensenada vloggers, di ba? Ng mga bangag vloggers. Iyakin ba yung mga senator natin? Hindi, di ba? Hindi sila reklamo na, kayo fake news. Hindi naman sila iyakin di ba? Ang ngawa lang naman nangawa yung team bangag. Di ba? Yung team rugby. Dapat, pag bawal sa isa, bawal sa lahat. Hindi po pwedeng namimili. Kaya, para sa akin, tama lang na etong sila Tulfo ay hindi ma-disqualify sa dynasty law. Bakit? Ilan ba ang Bilyar? Ilan ba ang Marcos na nakaposisyon? Di ba? Ang dami dyan na talagang meron nga nasa kamera, asawa niya, mag-asawa, nakaposisyon congressman eh. Di ba? Halos lahat naman, binay. Wag na tayo mag-anuhan dito. Wag tayo magplastikan. Hindi po pwede na i-apply lang natin sa isang grupo o sa isang pamilya. Di ba? Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Dawit din ng mag-ina ni Senator Raffy Tulfo na sina ACT CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Parehong re-electionist ang mag-ina. Git ng petitioner na si Attorney Virgilio Garcia, lahat daw sila na konektado kay Senator Raffy ay may tuturing ng politika. Alam mo sa akin, walang problema yung kaso ni Erwin Tulfo. Kung i-disqualify si Erwin Tulfo dahil do sa kanya citizenship, pwede yon. Hayaan ko ang korte ang humusga noon. Pero pagdating sa dynasty, ito kasi nakakatakot dito. Remember, yung Pogo, wala namang connection sa Duterte. Pero ang style niyan sa simula pasasamain. Pinasama ang Pogo, then kinokonek sa Duterte. Even sa aming mga vloggers, di ba anong gusto nilang sabihin? Magpapatawag sila ng vloggers dahil connected di umano ang mga vloggers na ito sa Pogo o sa mga drug lords. Grabe, no? Kami pang mga DDS vloggers connected sa drugs. Kayo nga ang takot sa drug test. Sa ngayon pa kayo sinasabi ko? Ako kahit araw-araw tayo mag-drug test, basta sabay tayo Marcos, walang problema. Basta kung hindi si Marcos, kasabay ko mga vloggers din ng mga timbangag, walang problema. Kasi kung ako lang ang papadrug test nyo, harassment yun. Pero kung lahat tayo, gusto nyo patas sa tayo. Basta sagutin ninyo, araw-araw magpapadrug test ako. Dahil itong balat ko, itong dugo ko, itong katawan ko hindi nakatikim. Not even once na droga.
And I'm very confident. Kami pa ididikit nyo sa droga, Pogo rin. Hindi nga ako nagsusugal. Kami pa i-connect nyo sa Pogo. Naiintindihan nyo? Lahat po kinokonek sa Duterte. Siniraan ng China, binanata ng China. Pinasasama sa Pilipinas ang China. Anong ginawa nila? Kinokonek sa Duterte ang China. Even Roque kinunek sa China. Even Roque kinunek sa Pogo. Lahat na lang. Basta kaalyado ni Duterte, ikokonek sa kasamaan. Ito tingnan nyo itong mabuti, but because this is very, very important. Itong dynasty law na ito, padadaanin lang kunwari sa Tulfo. After nito, isusunod na Duterte. Isusunod na nila yan, ay, dynasty rin, bawal, presidente ka, PRRD. Hindi po pwede na isusunod sa 2028 presidente rin, anak mo. May mayor kang anak, may congressman kang anak, may party list pa, etc., etc. Lahat yun i-connect. And remember this, meron silang galit kay Ben Tulfo. Okay? Bakit? Ito hindi nyo alam. Si Erwin, hawakan nila sa leg. Nasa partido nila. Ako naniniwala, niligawan nila si Ben Tulfo. Imposibleng hindi nila niligawan si Ben Tulfo. Ang lakas po ng karisma ni Ben Tulfo. Sa katunayan, continuously nasa top 5 si Ben Tulfo. I'm sure he will win the senatorial election. He will be one of the senators. Ganyang kalakas si Tulfo. And yet, hindi nila nahawakan sa leeg. Anong ginawa ni Ben Tulfo? Independent ako. Ayaw ko dyan sa partido ninyo. I'm sure kung ano-anong offer, monetary offer ang natanggap ni Ben Tulfo. I'm sure kung ano-anong pangako ang natanggap ni Ben Tulfo. I'm sure kung ano-anong posisyon ang natanggap na alok ni Ben Tulfo, sumama lang sa partido ng Team Bangag. Pero hindi pumayag. Nag-independent. Ako with all my heart, I know Ben Tulfo is different from Raffy Tulfo and Erwin Tulfo. Ako naniniwala na i-vlog ko na dito, ipinakita ko sa inyo. Si Ben Tulfo, kung manalo to, I'm sure, hindi siya pipirma sa impeachment ni BP Sara. Kung manalo ito ay most probably didikit sa Duterte. Sa Duterte side to. Kaya gustong pasamain ito si Ben Tulfo. Ako naniniwala ako doon. And at the same time, iko-connecto kay PRRD, iko-connecto sa Duterte. Dynasty na labag sa saligang batas. Pero sa tatlong pahay ng utos ng COMELEC First Division, insufficient inform ang dahilan ng dismissal. Sa madaling sabi, may kulang sa attachment sa petisyon. Paano mo sasabihin na kandidato yung isang kandidato kung di naman pala in-attach ang certificate of candidacy? We cannot take judicial notice ng mga ganung bagay. Kinakailangan yun na ikasama sa allegation. The purpose of technicalities is not in order to imperil yung justice, but in order to ensure na may fairness, due process, and at the same time, orderliness in the courts. Pero ang tanong ng ilang kritiko, hindi ba't may kopya naman ng COMELEC ng COC na mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo ang mga Tulfo bago sampa ng disqualification. Dahil dito, hindi Ito po pinag-uusapan nila, ang pagkakabasura ng disqualification case sa mga Tulfo ay about technicalities. Ibig sabihin yung mga procedures, hindi doon sa merito ng kaso. Okay? Bagamat tayo hindi abogado, ganyan yung explanation. No, pero para sa akin, dapat muna ayusin itong dynasty law. Kasi masyado itong malawak. Wala namang sumunod dito di ba? Sa totoo lang. Lahat dito,
Even the DDS, even the Timbangag, even yung mga makakaliwang grupo, even yung Yellow Pink, lahat naman po eh. 'Di ba? So, ayusin muna yung batas na 'yan at i-apply natin sa lahat. Ano ba talaga ang hindi pwede? Bawal ang kapatid ba? Bawal ang asawa? Bawal. Ano ba ang bawal? Dapat specified, hindi tayo nanguhula pare-parehas. Di na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw i-apela ang na-dismiss na petisyon sa COMELEC NBank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa pagkakadismiss sa petisyon. Ewan ko sa'yo. Basta ako, isasuggest ko ito kay Pastor Kibuloy na pag nakausap ko si Pastor Kibuloy na magkaroon ng kung siya'y mananalo, hihingin ko sa kanya na magkaroon sila ng batas patungkol dito na malinawan ang dynasty law. Kailangan po yan kasi, again, kasi ito ay para sa akin lang ha. Pag masama ang puno, nakakainis ang dynasty law. Sa totoo lang. Di ba? Magnanakaw yung tatay, diktador yung tatay, yung anak mas lalong magnanakaw, mas lalong diktador. Pero sa isang banda, pag tiningnan mo naman, pag mabuti yung tatay, maraming nagawa, sinugpo ang drugs, sinugpo ang corruption, sinugpo ang mga makakaliwa at rebelde. Gusto mo naman yung anak. Bakit? Siguradong susugpuin lalo ang droga. Susugpuin ang makakaliwa, ang NPA, susugpuin ang corruption. Ganun ganun talaga. So magkaroon ng batas siguro pagka talagang pangit ang performance ng tatay, hindi na pwedeng tumakbo yung mga kapamilya. I don't know. Hindi naman ako mambabatas. Yung sa akin lang, kasi ito ay pwedeng may pros and cons po ito. Doon, anya, patunay ito ng integridad. Wag na to si Erwin. Ako to si Erwin. Ayoko to. Timbagang na timbangang to. Remember, una pa lang kakampinan nito si Tambaluslos eh. Ako sinasabi ko sa inyo. Erwin, ayoko. Ben Tulfo, I'm thinking about it. Kasi tandaan natin, siyam lang ang PDP. Nag-iisip pa ako ng 3. Huwag po nating ibablanko yun. Huwag po. Punuin natin yun dahil yung pag blinangko nyo yan, pwede pang fill upan niya naman dadaya. So, huwag po. Huwag natin sayangin yung boto. But I'm still thinking about it, no? Pero, para sa akin, straight PDP, and then I'm thinking na gusto ko bago. Ayoko na nung trapo. Yung ang tagal-tagal ng politiko, lintik na yan, wala namang nagawa. Paulit-ulit na lang. Unless it's like Yorme Isko na talaga naman binago ang Maynila. To that effect, ay okay. Pero kung hindi lang ganun kalakas ang impact mo at matagal ka ng politiko, doon na lang ako sa bago. Nag-iisip pa ako ng 3 bago. No? So hindi ko pa alam but I'm sure I will let you know come election time. Okay, next topic po tayo. Ito, pag-usapan naman natin to si Marcos. May sinabi po kasi siya, ito post po ng SMNI. Alam nyo naman ang SMNI. Mangilan-gilan na lang po ang media na hindi bayaran. Mainstream media, I'm talking about mainstream media. Mangilan-gilan na lang ang mainstream media na hindi takot kumontra sa mga sabog. Okay, ito po, Marcos, sinuntok ang sarili. Sabog kaya, walang tulog. So, diretsuhan po ang SMNI. Ito ang sabi ng SMNI at sinabi ito ni Bongbong Marcos nyo. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ay ang hinahalal natin ay puro gawa. Pambira ka, Marcos. Sinuntok mo sarili mo. Sinuntok mo na naman kaya may black eye ka. Tingnan mo to. Hindi nyo ba napapansin? Hindi ko alam kung ako lang. Pero talagang parang hindi na natutulog si Marcos. Sa bagay, sinabi niya wala siyang tulog. Ang tanong ko, Marcos, bangag ka ba? I mean, sabog ka ba, Marcos? Bakit wala kang tulog? Hindi ako nagsabi niyan, ikaw mismo. Tapos may black eye ka.
Sinuntok mo siguro sarili mo kasi ito pinaparinggan mo sarili mo. Sino ba yung puro dada na walang gawa? Anong nagawa? Meron ka na bang natapos? Etong mga train natin, mga MRT natin, yung mga infrastructure natin, yung mga tulay-tulay. May natapos ka na ba? Yung flood control mo nga gumuho, ang daming patay nung bumaha. Di ba? Sinong puro dada? Asan yung 20 pesos mong bigas? Asan yung pagmura ng presyo ng bigas? Di ba? Nagtandem pa kayo magpinsan na si Romualdez. Ano sabi nyo? Yung mga hoarders, bilang na oras ninyo yung mga smugglers. Ni isa walang naimbestigahan. Panayang imbestiga ng kamera. Walang naimbestigahan. Sinabi mo, bilang na oras ninyo. Your days are numbered. Sinabi nyo magpinsan. Wala naman. Wala. Saan ang inimbestigahan? Sa Senado o sa Kongreso, sa lower house? Wala. Sinong puro dada? Kaya ka binoto ng mga makasara, na maka-Duterte. Kahit ayaw nila sa'yo, Marcos. Kaya ka binoto dahil ano sasabihin mo? Continuity. Continuity, itutuloy mo yung mga naiwang proyekto ni PRRD dahil tapos na ang kanyang termino. Nasugbo mo ba ang mga adik? Palala ng palala ang drugs at di umano may balita, pamura ng pamura ang droga. Ang kapayapaan, ang violence po sa Pilipinas, grabe na. Tumataas po ang krimen. I-google ninyo. Isa po sa top ang Pilipinas sa krimen. Sinong puro dada? Marcos, sinuntok mo na naman ang sarili mo. Paipansin ninyo yung mga pictures niya, may mga black eyes siya. Di ba? Pati nga si Lisa may black eye. Ano ba yun? Nagsuntukan kayo? Hindi. Ewan ko tingnan nyo yung mukha nitong mga to. Sunog na sunog. I have nothing against sa mga maiitim. Maiitim din naman ako. Hindi naman tayo mistiso, no? Pero alam mo yung di ba? Alam mo yung walang tulog. Alam mo yung... Anyway, galing mismo sa kanya, wala siyang tulog. Hindi natin alam kung sabog siya or bakit siya walang tulog. Pero ito sa sinasabi niyang ito, talagang wala na siya sa wisyo. Hindi ko alam kung high itong mama na ito. Ito ang problema kay Marcos. Ang hilig niya magsalita, lang babalik sa kanya. Kaya ang taong bayan walang tiwala sa tao na ito. Ilan na po ang binitawan nito, wala namang nangyayari. Even yung EDCA, sinabi niya hindi niya papapasukin. Ang daming kapalpakan nito. Ang dami po yung sa KOJC, walang pumasok na baril. Di ba? Sino puro dada? Wala nga kayong natatapos Asaan na yung nahuli ninyong record-breaking na droga, yung drug hole na yan? Asan na? Wala. Asan na yung driver? Wala. Sige nga, Marcos. Ano yung lehitimo na nagawa mo para hindi gutom ang mga Pilipino? Yung lehitimong infrastructure natin na makakatulong sa negosyo at sa paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas, asan? Huwag mong saksakin. Huwag mong bugbugin. Huwag mong suntukin yung sarili mo, Marcos. Ang kapal ng mukha nito. Hindi ko alam talaga. Alam mo, ako talaga napapaisip ako kung talagang sabog ito Hindi, nagtatanong lang tayo, Marcos. Kasi yung di ba ang sabog, yung parang hindi mo sukat akalain magagawa niya. Ito ganito. Siya na yung walang nagagawa. Siya pa yung nagsasalita ng ganito. Hindi ko masukat akalain na nagagawa ni Marcos to sa bansang Pilipinas. Considering yung nagawa ng tatay niya, pinabalik na siya, pinalibing na nga yung tatay niya para lang
magkaroon siya ng pagkakataong baguhin ang history at imahe ng Marcos. And yet, lalo pa itong mas masama sa tatay niya. Kaya naman itong next topic natin, may connection din doon. Ito, PRRD gusto nang magkaisa para makapagsilbi ang gobyerno sa taong bayan. Ito'y sinabi ni Mayor Baste. Okay, sabi niya, unique talaga sa panahon ni PRRD. Makikita mo lang, ayaw niya ng gulo. Ang gusto niya, if you want to build a country, then you need to unite your people. So that's why kahit yung tingin ng iba, hindi dapat ipalibing yung si Marcos Sr., gipalibing niya pa para matapos ng lahat so that we can move forward and build a nation. Ang galing nung isa to sa mga nagustuhan ko sinabi ni Mayor Baste. Isipin mo, kahit si PRRD sinabi niya, huwag niyong i-impeach si VP Lenny. Gusto niya ng pagkakaisa so that we can move forward. Look at the difference. Si Marcos nagsalita ng pagkakaisa. And yet, yung tumulong sa kanya na Vice President ngayon na si Sara, nilalaglag. Trinaydor. Asan ang pagkakaisa? PRRD hindi nagsalita ng pagkakaisa. Pero ina-apply yung pagkakaisa para umasenso ang bansang Pilipinas. Makapagsilbi ang gobyerno. Ngayon, sino ang puro dada? Marcos. Ikaw ang puro dada. Iisa na nga lang ang pangako mo, unity. Pagkakaisa, hindi mo pa nagawa. PRRD, gawa ng gawa, hindi nagsasalita. Napakawalang utang na loob nito si Marcos. Ang tagal nilang binabay na mapalibing yung kanilang tatay sa libingan ng bayani. Hindi nila magawa. Si PRRD lang ang gumawa. Tapos ginaganyan nyo pa yung anak ni PRRD. Ganyan po katraidor ang Marcos. Nasa dugo na ata talaga nila. Tingnan na lang natin. Tanungin ko kayo. Okay? Kahit mga bashers, sagot kayo dito. Kung ma-impeach si VP Sara, sinong pamilya ang makikinabang? No other than the Marcos. Marcos at Marcos ang makikinabang. Kasi alam naman natin ngayon, dati ang magkalaban ay Aquino Marcos. Yan ang malakas ngayon sa gobyerno. Dati sa gobyerno. Ngayon, hindi na po. Wala nang Aquino. Even Bam Aquino will not even win the senatorial election. Maniwala kayo sa akin. Wala na ang Dilaw. Kulelat na yung mga yan. Even Lenny, hindi na makakabalik yan. No? Malabo maging presidente yan. Even sa Hontiveros, kung may pangarap maging presidente, hindi mananalong presidente yon. Siguro, kukuhanin niya lang yung campaign fund, magpapayaman na lang. Pero kung gustong manalo, malabo na po ang Dilaw. So, it's public knowledge na laos na po ang Dilaw. It's between the Marcos and the Duterte. Pag-impeach si VP Sara, yung pinakamalakas ngayon, dahil si PRRD, medyo may edad na, bagamat talagang malakas si PRRD, pag naalis si Sara, ang makikinabang talaga dyan, Marcos. Tandaan nyo to. Pag na-impeach si VP Sara, which I doubt, pero for discussion purposes, pag na-impeach si VP Sara, asahan ninyo, the next president will be Tambaluslos. They will do everything para manalo si Tambaluslos. Ewan ko sa inyo. Kung type nyo, si Tambaluslos. Ako, hindi. Kung gusto nyong presidente yan sa 2028, kahit mahina yan ngayon at pag wala si Sara, gagawa na nila ng paraan maging presidente yan si Tambaluslos. Anong laban natin? Wala na. Tapos na ang bansang Pilipinas. Kaya para sa akin, ang panlaban lang dyan, vote straight PDP.
pag pumasok lahat ng PDP, tapos na po ang impeachment. Kahit anong ngawa nilang gawin dyan. Kasi ang kailangan po nila dyan is 2/3 or 16. Hindi na sila makakakuha ng 16 kasi siyam na po yung PDP. Kaya that's why it is very important na go straight PDP po tayo. Not 8, not 7, but straight. We need 9. We need all of them. Kung ayaw ninyong maging presidente si Martin Romualdez, that is very, very important. Alam mo yung ginagawa, ito kasi ang wala si Marcos, lalo na sa geopolitics, wala siyang alam eh. Binagbibintangan si PRRD about China, pro-China, hindi po. Even Trump, nakikipagkaibigan sa China, sa Russia. Bakit? It will help their country.